Magandang araw mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Linggo, January 4, 2024. At itutuloy natin ang discussion tungkol sa Biblia. A man brought the man of God 20 barley loaves, but his servant said, "How can I feed 100 people with 20 loaves?" Elisha said, "They will eat and there will be some left over." So he set it before them, and they ate and left some over, as Yahweh had said. 2 Kings chapter 4, verse 42 to 44. Ang creator natin ay may dala silang synthetic dehydrated food na kung nabasa ng tubig ay lumalaki ng 5 times sa kanyang original na laki. So, yung 20 loaves ng bread ay nung mabasa ay nakakakain ng 5. So, yung bawat isang bread pag nabasa lumalaki at 5 ang nagkakasyang kainin. So, 20 nakakakain ng 100 people. So, nung nangyari yun, ay siyempre, nung araw, hindi pa yan naintindihan ng mga tao, kaya ang akala ay miracle. Miracle na lang ang tawag dyan. Kasi, yung primitibo pa nga ang mga tao noon. So, katulad yan ng mga vitamins na tablitas na baon-baon ng mga astronauts kapag pumupunta sa space, kasi para makatipid nga ng space sa capsule, sa kanilang rocket ship, tablitas lang ang dala at isang tablitas enough na para mabusog sila ng isang araw. Mga Israelitas naging primitive. So, nagano na sila, sumasamba na sila sa mga Diyos-Diyosan. So, was Israel carried away out of their land. Kaya, nagalit, nagtampo ang Diyos sa kanila, pinarusahan sila. Kasi nga, naging primitibo, yung iba naging kanibal na. Kaya, ang nangyari, napag-iwanan ang mga Israelitas, napag-iwanan sa progreso ng ibang mga bayan, kaya nga napunta sila doon sa Egypt at naging slave sila. Ayun yun. In the year of King Uzzah's death, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted. Above him stood the seraphim. Each one had 6 wings, one pair covered with feathers, and one pair their feet, and one pair was spread in flight. Isaiah chapter 6, verse 1 and 2. Yan ang description na yan ng isang primitibo. Makita nila ang creator ay ang damit ay space suit at may 6 na small jet engines na nakakabit. 2 sa kamay, 2 sa paa, at 2 doon sa balikat. Ibig sabihin ay para magpaliko-liko, mag-steering purposes yun, yung mga jet engine na yun. Listen. A noise on the mountains like that of a great multitude, an uproar among kingdoms like nations amassing together. Yahweh is mustering an army for war. They come from far away lands, from the ends of heaven. Yahweh and his instruments of wrath to destroy the land. Ito ang nangyari doon sa Sodom at Gomorrah. Dinestroy nga sila. At yung sinasabing they come, o yun, naintindihan yan, they come from far away lands,
from the ends of heaven. Mga ano yun mga space traveler ang ating creator Galing sila sa sa space, ends of heaven. Ayan. Klarong-klaro ang description dyan. Okay, yun. Nung dumarating, noise on the mountain like that of a great multitude. Ang ingay. Siyempre, mga mga spaces. Uproar among kingdoms like amassing mastering army or forward. Actually, wala namang taong army yan, kundi bomba. Diba, binomba ang Sodom at Gomorrah. Nuclear. Missile yun ngayon sa ating panahon, missile. You thought in your own mind, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. Isaiah 14:13. Ito yung salita ng mga scientist na sa Sodom at Gomorrah na naging matalino. Ito ang salita ng mga tao na gusto nga nilang makapunta doon sa, di ba gumagawa sila ng Torre ni Babel. Gusto nilang gumagawa sila ng hagdan na makapunta doon sa lalim. Yun ang sabi nila. I will rise above the cloud banks and will equal myself to the Most High. Kaya kapag nakapunta na sila doon sa planeta ng mga creator o ng Diyos o sa heaven, kung saan man yon, equal na sila ng Diyos. Yung mga tayo, kapag napunta rin tayo kung saan-saan, maging ka-equal na tayo ng Diyos. Kung natuto na tayo ng mga ginagawa ng human cloning na pinag-aaralan natin, maging ka-equal na tayo ng Diyos. Yun naman ang sabi noon pa man ng ating Creator, na balang araw, ang tao ay maging ka-equal na ng Diyos. Kapag napantayan na natin ang kanilang scientific at technical knowledge, ay equal na ng Diyos. Na ayaw ngang mangyari ng Diyos yan. Kaya nireset ang ating para hindi tayo maging nireset, para hindi ganong matalino. Kaya nga hindi nangyari na nakapunta ang mga taga Sodom at Gomorrah na mga scientist doon, kasi binumba nga sila dinestroy, nagkaroon nga ng destruction 8 lang ang natira, ang pamilya lang ni Lot. Hindi nangyari yung I will rise above the cloud bank and will equal myself to the Most High. Isaiah 14:14. But the destruction prevented humans from equaling their creators, the Most High. Yun, the Most High. He made the world a wilderness. Ayun, yung giniba na nga. Wala na. The nuclear explosion is described further on. Ayan. For a cry is gone round the border of Moab, the howling thereof unto Eglaim, and unto the well of Ber-Elim, for the waters of Dimon are filled with blood. Isaiah 15, verse 8 to 9. Ayun, iyakan, mga waters of Dimon are filled with blood. Nagkandamatay na mga. Pero may nasave na mga tao dahil nakapaggawa sila ng bunkers. Go, my people, enter your rooms and shut your doors behind you. Withdraw a brief while until the wrath has gone by. Isaiah 26:20. Ayun, may katulad niya, nagagawa rin ng nuclear bunker yung mga taga-ibang bansa para kapag nagkaroon ng nuclear war, yun, tatago sila doon sa ilalim ng lupa. Yun, doon araw, meron na pala tinuruan na, go my people, enter your rooms and shut, bunker yun. Yun. Hanggang dito na lang muna, at sa susunod naman na linggo i-continue natin ang ating discussion. Ito naman yung sa susunod na linggo, yung mga the flying saucers of Ezekiel. Ayun, si Ezekiel naman, isang propeta na naman. At tatalakayin natin ang si Ezekiel naman sa isang linggo.
Maraming salamat po at good day. Masaya ang ating araw ngayon. Kahit na yung ating mga opisyal ay nag-away-away, si Digong at saka si Presidente Marcos. Si Digong gusto nang maghiwalay yung Mindanao. Hindi naman pwede yun. Maraming salamat po. Sana i-follow nyo ang aking Facebook page. Comment, like, and share at subscribe to my YouTube channel na Stories of Uncle Paeng.